Yes, tama po kayo, no? January 5 po ang katapusan ng ating pong pagsasailalim nitong pong mga health facilities, mga RH at mga hospital under Code White para po sa fireworks-related injury. Pero hindi naman po nangangahulugan no, na after January 5 ay hindi na nakahanda yung ating mga hospital. Maaari pa rin po no, na pumunta yung mga kababayan natin, although inaasahan natin na almost wala na po no na mabibiktima ng mga paputok ngayong January 6 pataas po. As per our report, ang latest report po natin no is as of 5 p.m. ng January 4, nakapagtala po tayo ng 290 na kaso po ng fireworks-related injury dito po sa ating region. Kung ito po ay ating ikukumpara from last year's data, meron po tayong kaunting pagtaas ng kaso po, no? Meron po tayong 36.8% na pagtaas po ng kaso ng fireworks-related injury compared po doon sa same time period last year. Kalimitan po sa mga naapektuhan ay yung ating mga kabataan, edad 10 to 14 years old, at kalimitan po no sa mga naapektuhan ay lalaki. At yung mga firecrackers na kalimitan pong ginamit ng ating mga biktima ay quitties, nandyan din po yung ano po no, um, sorry, five star, luces, boga at iba pa pong unidentified na firecracker. Yes, sir. Saan po ang lugar dito po sa Region 1 etong pinakamarami na naitala po ng firework-related injuries, Doctor? Yeah, although pwede po itong kumpirmahin no, ng ating mga provincial health office, sa aming report po na naitala ang pinakamaraming fireworks-related injury sa probinsya po ng Pangasinan. Meron po tayong 181 na kaso po no, ng fireworks-related injury diyan po sa probinsya ng Pangasinan. Karamihan po ba dito, Doc? Minor o yung mga malubhang injury po yung mga natamo po ng mga biktima po natin? Karamihan po no 80% sa atin pong mga biktima ay nagkaroon ng blast or burn injury. Ibig sabihin po no nalaplos yung kanilang balat dahil po sa mga paputok. Meron din po tayong 19 o 6.6% no doon sa ating mga biktima na nagkaroon po ng amputation o naputulan po no ng bahagi ng kanilang katawan. Meron din pong 12.8% or 37 doon sa mga biktima natin ang naputukan sa kanilang mga mata. Ang nasira po no ay yung kanilang mga mata. At yun nga po, marami, 233 ay nalapnos or nasunog po ang kanilang mga balat or nagkaroon po sila no ng burn or blast injury dahil po sa mga paputok. Kalimitan ng mga naidadala sa mga ganitong panahon, yung mga namumulot ng mga paputok, yung mga naitapon na o yung mga hindi sumabog na paputok. At kapag ka ito po ay kanilang sinindihan, malaki ang tsansa no, na sila ay ma-injure. Kaya doon sa ating mga kababayan, ang sinasabi po natin, huwag po tayong mamumulot or mag-iipon ng mga hindi sumabog or mga nagkalat na paputok. No? Kasi pag sinindihan po natin yan, malaki po ang tsansa na kayo po ay masabugan at magkaroon po ng injury no, sa inyong mga katawan. Yes po, Doc. Nasa video po kanina, parang karamihan sa mga naputukan ay nag-edad 10. Doc, ano naman po yung mga edad o yung pinakabatang edad na nabiktima po ng firework-related injuries dito po sa Region 1? At ano po yung edad na pinakamatanda po na nabiktima? Yan, ayon po sa ating report, yung pinakabata po no, na biktima natin ay 2 years old lamang. Ito po ay isang passive na klase ng injury. Ibig sabihin siya lang po ay na ano po no, naputukan nung paputok na ginamit ng iba. At ang pinakamatanda naman po ay 81 years old. Ito naman po ay active na fireworks related injury. Ibig sabihin siya po mismo no, yung gumamit ng paputok.